Paganda mo ako ng napagil. Muling magandang umaga po sa aking pagbabalik sa inyo dito sa harap ng altar. Dahil ngayon po ay December 2, 2023. Ang aking mga mahalagang sasabihin ay dapat maintindihan ng mga tao na nakikinig sa St. Joseph Chapel. Kasi ayokong kayo ay magkamali pa sa inyong pakikinig. Uulitin ko sa inyo at ireresa ko sa inyo kung paano ang paggamit ng langis. Ang langis ay nakabubuti at ito ang pinakagamot sa lahat ng bakterya sa loob ng tiyan ng tao. Ito nakapagpapapanaog din ng mga creatinine. Kapag ito ay pumaloob sa loob ng tiyan nyo, kakalas lahat. Ang bakterya dudulas. Huwag kayong mag-inusek o lisantihan. Sa edad nyong iyan, kayong ipaghalimbawa, umabot kayo ng 60 anyos, 50 anyos, 35 anyos. Ang kinakain ninyo ay puro bakterya. Sa loob ng isang taon, kung sampalangga na lang, nakasimiento yan sa loob. Parang agusan ng tubig yan na nakatining na lahat no na parang i-spaltuin mo. At kung sasabihin ko naman sa inyo, ang bakteryang ito hindi dapat suwatain para lumabas. Hindi kinakailangan dito na mag-iinom kayo ng tablesas para yung bakterya magamot nyo. Hindi aalis doon sa loob. Kaya ako tumindig dito para maintindihan ninyo sa kabila ng lahat na ang binigay ng ating mahal na Panginoon. Ang langis ay gamot. Hindi sinabi dito na uminom kayo ng hindi nyo kaya. Kapag kayo, tunay na ang bakterya nyo napakakapal na sa katawan ng tao. Tunay naman ito parang kubeta. Poso negro. Parang poso negro na ito'y kahit saan ay kumatas, umaapaw, parang mayroong baha. Kaya, ang tangi kong masasabi sa inyo, ganito. Kapag kayo umiinom ng langis, hanggang 3 lang, uulitin ko. Kapag kaya ninyo at matibay ang paniniwala nyo, 5, 4, 3, 2, 1, 7. Ang pag-inom, ipaghalimbawa nyo, 7 iinumin nyo. Kumuha kayo ng 3 kutsara at kalahati, inumin muna nyo yan. Kumbaga sa tableta kalahati. Maamaya nyo ulitin pagkaraan ng 2 oras ang kalahati. Pwede ang 4. Bibigyan nyo ng puwang. Ngayon, yung lahat ng nakikinig sa akin sa araw at oras nito, kapag kayo mataas ang creatinine nyo, todas, uminom kayo. Kasi pag yan totally nilabati yan, bakbak lahat. Pag yan pinundot ng aking ginagamit dito, lalaglag lahat ng bakterya. Sa loob ng 1 linggo, kakatas-katas ang puwit nyo. Bakit hindi nyo gagawin yun? Iintayin nyo na baka matayan nyo. Ang bakterya, ganito ang labas. Masakit ang balakang. Kapag itong balakang nito, hanggang dito sa likod nito, yan, yung mga may diabetes. Pag biglang sumulpot yan, parang inodoro, mamamaga yan. Sasaga dito, ganyan kayo, manunumakan. At hindi na kayo kapaki-pakinabang. Ngayon ba naman, sa nabisto natin dito, langis, hindi lason, hindi salot. Kaya nananawagan ako sa inyo, huwag na kayong magtanong, i-follow up ninyo sa Facebook. Talagang pag tinanggal ang bakterya sa katawan ng tao, nahihilo. Kukuha kayo ng Vicks, amuyin nyo dito, aabot dito. Hindi nyo ba alam na ang bakterya nasa katawan ng tao, ito lamang pala ang salot. Kagaya kung halimbawa mo, nagkaroon kayo ng colon cancer. Ito lang yan. Kung pa-opera nyo. Hindi nyo alam yung salot na nakapaloob sa ano. Iyan, kakatas, mantika. Parang ng baboy na linab na mapakasarap isabaw sa kanin. Kaya binababalaan ko kayo. Tinatawagan ko kayo. Yung may paniniwala, pero huwag niyong bubuntunan ng
sisi. Huwag kayong magmaang-maangan. Huwag kayong magtanga-tangahan. Idilat nyo ang mata nyo. Nag-aral man kayo o hindi man kayo nag-aral, kinakailangan idilat nyo ang mata nyo. Kung yun ang iniinom yung mga mamahaling gamot naiinom niya, iyan pa, talaga nga yung kinakain natin. Ang gata kinakain natin, ang late kinakain natin, ang katas niyan atin. Kaya ang tangi ko masasabi na nanawagan ako sa buong Kapulaan. Kaya ako umupo dito. Ha? Huwag nang magtanong at magtanungan, huwag magpasa-pasahan ng salita. Gamitin nyo ang inyong utak. Kagaya ngayon, nananawagan ako. Ito ang aking dala, kandila. Dito ko babasahin. Pag hinawakan ko ito, ito sabi. Kandila, kaligtasan ng mamamayang Pilipino. Ang pagbasa ito ng Mother pa rin ng Bulacan, tunay na biyaya sa taong mamamayan. Kaya kung kayo ay nakikinig, ang tenga nyo ay buksan. Huwag kayong magbingi-bingihan. Huwag kayong magtanga-tangahan. Ang naliligtasan nito, lahat ng karamdaman, magsipagpundar kayong lahat ng langis. Huwag nyo iasa sa kung ano-anong hina ng inyong kaisipan. Ang pag-inom ng langis 3 beses, kapag gamutin ninyo inyong sarili, 4, alas 5 ng umaga, 4, uulitin kinabukasan ng umaga, 4 sa ikatlo ulit ng umaga. Sagot kayo, opo. Kapag kayo may creatinine, tandaan nyo, mababakbak yan. Lalo kung malalaman nyo yung sikreto na aking tinuturo sa mga tao. Kaya ngayon, ang aking hinahawakan sa paniniwala. Ha? Huwag yung kaya-arte ninyo, uminom lang kayo ng 4 na kutsarang langis na hospital, na dismaya, na tanga. Kaya ngayon, ay dito ko, humarap ako sa inyo. Ha? Huwag niyong bintangan ng langis. Kahit sa hospital kayo magtanong, walang makasasama sa langis. Kaya makasasama ang langis. Sobra ang bakterya ninyo. Meron kayong creatinine na 800, 500. Talagang dismayado. Hindi nyo ba alam ang mararamdaman nyo sa creatinine? Mahinang-mahina. Para kayong wala na, parang katapusan na ng buhay nyo. Okay. Sa mga prostate, ganyan din ang hihina. Ha? Bakit kayo gaganap na aampang-ampang na ganyan? Meron pa naman kayo na magandang pagkakataon. Kaya sa araw na ito, muli, hinawakan ko ang mahiwagang kandila. Kung kayo man, aking mga anak, ay may tunay na karamdaman, kandilang naririto, gamot sa taong mamamayan. Nababasa ni Mother pa rin ang nilalaman, pati isip niyo mga anak, ay sadyang sasabihan. Ikaw sasampulan ka. Ano pangalan mo? Ramon. Ramon po. Sabi mo? Ramon po. Ramon Ramirez. Ramon po. Ramon po. Ikaw anak ay nandito. Sa iyo anak pinag-aralan. Nakita mo si Mother pa rin sa kanyang kilos at galaw. Wala kang masasabi aking anak sa paliwanag niya na maiintindihan ng mga taong mamayan. Kaya umalis to kayo. Lahat ng mga may cancer sa loob ng katawan, habulin natin ito sa buwan ng Disyembre. Magsipaglangis kayo ng lahat. Kayo na ang bahala, unti-unti. Dinikta ko na sa inyo kung ano muli ang kakayanin ninyo. Ito ang gawin nyo. Huwag maghari ang ibang isip. Puro kabutihan. Magandang paliwanag ng babaeng milagro. Dahil kayo aking mga anak, ihahawakan ko. Lalo-lalo na sa makakanser nyo sa suso. Bakterya lamang iyan, mga anak, pakinggan nyo. Lalo doon sa sentro, spinal column sa likod, left. Nandoon aking anak, ang lansa ng tao. Kapag ito lumatang, tandaan nyo, merong kalahating kilo, merong 1 kilo naman. Kaya pag ito lumala at nabuksan, tagilid na kayo. May manas na kayo, namamaga na kayo, at madalang na rin kayong magsalita. Nang kayo'y titigan, mga anak, ako ay nanito. Ibinigay ko sa inyo ang bisa, letrang pinawalan ko. Kaya ngayon, dito sa aking
pinawalan liwanag ng langis ng tao, walang dapat sisihin, walang maarte. Kaya kayo nahihilo, kaya kayo nadidismaya, makapal ang bakterya ninyo. Kumbaga sa inodoro, umaapaw, nabaha, nabagyo, langis ang nakabuti. Sa kabila ba naman ng lahat na langis na ang ibinigay sa inyong lunas, sasabihin nyo pa, ganon. Alisto kayo, Ang ibig ko sabihin, ang aking mulit-muling pananawagan ito, isa lamang paliwanag, pagmamahal ng isang matandang taga-Bulacan para kung bago man lang ako humimlay at lumisan, nasabi ko sa inyong lahat, pinipilit ko, sinisikap ko na kayo makarating sa akin. Makausap niyo lang akong isang beses. Ito, sasabihin ko, tatanong ko sa Panginoon. Makausap niyo lamang si Mother Paring ng Bulacan. Kayo ay sadya na tunay na matatauhan. Marami siyang maipapayo, pambihirang kadakilaan, kaya kayo ay umalisto. Puntahan ang lalawigan ng Bulacan sa nalalaman na kaloob ng Diyos. Largahan ninyo ang mga isip ninyo, lahat kayo. Lalo-lalo na sa kaayusan, lilipat na ako. Lalo-lalo na sa kaayusan ng inyong pagkatao. Kahit kayo nasa bahay nyo, igalang ninyo ang inyong katawan. Kahit punita skipper, mag-skipper kayo. Hindi yung kayo'y nakahubad. Sasabihin ko sa inyo, huwag tayo na gumawa ng hindi maganda. Ipaghalimbawa mo, may bisita kayo. Huwag kayong haharap na nakahubad. Kasi hindi nyo ginagalang ang inyong pagkatao. Ayusin nyo. Kaya, ito ang binigay ko sa inyo na isang mulat. Na huwag kayong haharap ng nakahubad. Huwag kayong pupunta sa karsada na nakahubad. Huwag kayong mga kapitbahay na nakahubad. Kasi ang nakahubad, meron lang patutunguhan pag kayo matutulog na at kayo, sinabihan ko kayo, huwag kayo masasakit. Pag kayo makikipag-sex, nakadidiri ang taong nakahubad. Kaya nananawagan ako sa mga new generation, magpakaayos naman kayo. Ganon din ang mga kababaihan. Huwag kayong makapagbigay ng tawag tukso. Nakabikini kayo. Di nyo ginagalang ang inyong pagkatao. Kaya itong letra na pinawalan ko sa inyo. Gumising naman sana kayo. Mga new generation, huwag kayong masyado. Huwag kayong palalo. Umabot lang kayo ng 15 anyos. Ang magulang nyo, sisikbat-sikbatin nyo na. Hindi pa man kayo nakapagpapakain sa pamilya. Mayayabang na kayo. Sasabihin ko sa inyo, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroohan. Tatawagan ko rin ang mga mag-asawang nagmamahalan. Kayo, lalo-lalo na kung nasa karamdaman, gawin nyo na ang magagawa ninyo. Pagsilbihan nyo na ang asawa ninyo. Kasi ang may karamdaman, matatampuhin. Kapag inaasikaso ninyo ang isang may karamdaman, malakas gumaling. Maganda pagsasama. Hindi kung ano-ano ang pumapasok sa isip. Sasabihin ko rin sa inyo, isasalit ko sa inyo, ang langis, bumalik ko di ako sa langis, ang langis, magpupurga kayo taon-taon. Parang ang ibig sabihin niyan, kinuklorox ninyo ang loob ng inyong tiyan. Lalo yung mga naraspa. Ang mga nadaanan na naraspa na, kapraso lamang na depekto na bakterya sa loob ng tiyan. Sumasakit na sumasakit na yan, namamagana. Hindi nyo alam, iyan palang namamagana yan, bakterya lamang sa loob ng katawan ng tao. At lalo-lalo naman sa dugo, kinakailangan itong dugo na ito, 2 beses, 1 taon. Huwag man din, pag may nararamdaman kayo, uminom kayo ng 3 kutsarang langis. Purga kayo, hindi kayo gagastos. Ang gagamitin nyo lamang, ang paniniwala sa ating Panginoon na walang masamang magaganap sa langis, mabisa, may galing. Dahil, bakit hindi ko sasabihin sa inyo? Nang ako'y maging manggagamot since 1985 until now, ang aking mga hinawakang mga tao, napakarami.
Ang aking hinawakang mga tao na tinurungan, hindi na dialysis. Ang nada-dialysis, yung maaarte. Sasabihin kong ganili ayaw sumunod. Hindi nalalaman na kapag tinatanggal ang bakterya na isang tao, lalong nagagalit yan. Kaya makinig kayong mabuti. Yung mga may kulang lamang bahagya sa suso, huwag niyong patatanggal yan. May depresya lamang kayo sa loob ng katawan na hindi umandar. Kapag yan nakalikot ko, yung spinal na yan. Pag nakalikot ko, yung bukol ninyo lalambot at naiyelo ko. Hindi nyo alam, ngayon lamang mauuso sa inyo na ang iyelo na ilalagay sa guantes na parang ice candy, naiiyelo yan. Yung lahat ng nasa loob, nabibinag. Naiiyelo yan, na ilalagay din yan sa puwit. Pero hindi kinakailangan aktual na yung iyelo na yon pupunta sa katawan. Kasi hindi sigurado ang tubig ng iyelo. Kasi kung saan ang gagaling ang tubig na yan. Kaya yung tubig na yon papasok doon sa, wari mo yung guantes, ipapasok sa area, mga 4 inches. Papasok sa puwet, mga 3 inches. Mabubulabog ang ugat sa loob. Ito pa. Ito ang ganitong leeg ninyo. Nananawagan ako sa mga merong nararamdaman na sinasabi nilang cancer. Hindi cancer yan. Cancer bacteria. Itong kilikilo. Ito. Hindi kailangan na kayo ay magpahilot. Kayo mismo. Kaya itong aking paliwanag sa inyo ay isang conduct of God, pangangasiwa, pagli-leadership sa inyong paniniwala. Kaya kung sakali man nagsindi ako ng kandila, ito ang sinabi ng unang kandila. Ang isip nyo ay buksan nyo, naririto ang pagdalaw ko. Maliwanag na kagalingan ang maiintindihan ninyo. Kaya kayong mga naririyan, mga nakikinig, huwag matitigas ang ulo nyo, huwag kayong maaarte. Dahil bakterya ang lalabas sa inyo sa pamamagitan ng langis. Ito, number 2, berde. Ang berdeng kandila, pag-asa ng buhay. Malawak na isip ang kinakailangan. Kaya kung kayo nakarinig, mother pa rin ng Bulacan, nagtuturo. Hindi nangungutya para kayo ay matuto. Ang kandilang puti, kayo ay dumilat, ayusin naman sana ninyo. Gumuhit kayong bilang tao, mamamayang Pilipino. Ayusin yung lahat ang gagawin ninyo sa magandang trabaho. Ang Diyos ang patnubay nyo. Sa madalit salita, ang tinalakay ko ngayon ay tungkol sa pag-inom ng langis. Huwag nang magtanga-tangahan. Huwag pa ulit-ulit. Intindihin ang nilalaman ng Facebook. Hindi yung nakainom lang paano ho yun? Ako hinahihilo, ako hinagtatay. Talagang magtatay kayo. Hanggang 3 araw, lalabas ang bakterya nyo. Kapag wala ng laman ng bakterya, titigil na yun. Hindi yung kung ano-ano inimin yung injection. Hindi yung kung ano-ano tabletas. Kaya ako ngayon, tumindig para maintindihan ninyo. Huwag kayong mag-arti-artihan. Gawin niyo kung karapat-dapat. At kung hindi naman huwag kayong uminom. Eto balita. Nang kayo ay aking pinukaw sa inyong tahanan, dumilit kayo mga anak dito sa gamutan. Hindi biro aking mga anak ang isinabog ko sa inyo, hamog ng pagmamahal ng Diyos na pagdalaw sa pamamagitan ng langis. Gagaling kayo. Iyan ang sinabi sa atin ng mga mahal na Panginoon na mga gamit. Uulitin ko, huwag kayong paopera na paopera. Huwag niyong gagawin na ang katawan nyo parang tela. Tinaba sa abdo. Tinaba sa kolong. Tinaba sa ihian. Nilagyan ng catheter. Ano ba naman yan? Mga anak, kaya ako naririto. Hala akong pakialam sa inyo. Pero dala palibhasa na ako binigyan ng Diyos ng bibig para magsalita sa inyo. Ito ginagawa ko tuwina. Umalisto kayo. Lahat kayo. Kapag napakinggan nyo ang Facebook ng Mother pa rin, marami kayong matututuhan. Number 1 yan. Huwag kayo basta-basta nagtitiwala. Gamitin ninyo ang isip nyo. Maraming tao. Kapag maganyan ang tato,
Delikado. At ito, sasabihin ko sa inyo din. Kapag hindi nyo kayang gawin, huwag kayong mangangako sa kapwa ninyo. Buti pa, huwag na lang kayong magsalita. Iyan ang aking iiwanan sa inyo na pagsasalita. Kasi, marami pa akong sasabihin sa inyo hanggang December 21. Pagkaraan ng December 21, wala na kayong hahanapin mother pa rin. Naibigay ko na sa inyo. Pag ako'y pinalad at hindi pa ako sasalubungin ng Panginoon, pero lagi akong nagdarasal. Lagi kong sinasabi kung ano ang kaloob sa akin, tanggap na tanggap ko na. Nakita ko na kung ano ang kulay ng mundo at daigdig. Kaya kayo, huwag kayong masyadong masiba sa tawag ng salapi at kayamanan. Ito masasabi ko sa inyo, nananawagan ako, tamaan, ha? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Ang kunin nyo lamang ay ang inyo, ang hindi inyo pawalan nyo. Para maging karapat-dapat kayo. Dahil ang sabi nga ng ating Panginoon, aking mga anak, oras na para kayo ay kausapin ko. Oras na para kayo ay batiin ko, para kayo ay untagin ko. Ngayon, ginamit ako ng mahal na Panginoon na magsalita sa inyo. Pinasa sa akin, pinasa ko naman sa inyo. Kaya ngayon, areglado ating pagsasama, areglado ating relationship kung hindi pilosopo. Kung ang tao'y paniwalain, malasa, mabango, masarap, malinamnam. Matapos na ang mother pa rin ay nagdikta ng napakagandang letrang makasaysayan, ha? Kinakailangan na kung ano ang kailangan, yan yung gawin, yan yung trabahuhin. At ang pananawagan ko dito, mga kapatid kong minamahal, ngayon ay magpapasko. Kung hindi nyo na pinakikinabangan ng isang gamit, pipiliin nyo ang inyong pagbibigyan. Huwag niyong pagbibigyan yung hindi mapagkakatiwalaan dahil yung mga gamit nyo na yon, tunay namang minahal nyo, binili nyo ng mahal. Ngayon, doon nyo ibibigay sa masino, maimot, makikita nyo na kung ano ang pagmamahal nyo, ganun din naman ang pagmamahal. Ngayon, nananawagan din ako sa mga tao. Kapag damit ng asawa ninyo, ha? Huwag yung para kayong sikalawit. Isusuot na yung damit ng asawa. Huwag ganun. Ang sa kanya, dahil yun pawis niya. Kapag ginamit mo yung kanyang pawis, mapunta sa iyo. Mabuti na lang kung maganda ugali, maganda mapupunta. Kapag hindi maganda ugali, mahahawa ka pa. Kaya ngayon, ang gagawin ninyo, ha? Kayong pagbibigyan, pipiliin nyo din ang tatanggapin nyo. Huwag kayong basta tanggap ng tanggap. Tanong na naman niyo sa akin kung bakit ang regla na pamamaraan. Kasi kung itong damit na ito na ginamit nagdaan sa puro kahirapan, mamanahin mo pa ba yan? Buti pa niya na itiklop na lang. Kaya hindi basta-basta bigay. Ako, titingnan yung ganito na matanda na ako at mula sa Paul, as naging mother pa rin ako. Ha? Kung ano lamang yung akin, iyan lamang. At ang aking damit, huwag mong papakialaman. At ang aking damit, hindi mo maisusuot, hindi mo matitikman. Kahit na anong klase. Kaya ito, sana mamulat kayo. Kagaya sa mga for pamilya. Kapag may stepin ang magulang ninyo, yung stepin ng magulang ninyo, itabi nyo. Huwag nyo tuntungan. Ang magulang ginagalang. Ang magulang hindi lalapas ng anin. Ha? Maging ang asawa, magkaroon kayo ng respeto. Hindi yung magkapagsalita lamang kayo mag-aarti-artihan kayo. Yung pala gusto nyo lang para mapansin kayo. Ha? Magkagalit-galitan, magseselo-selosan. Alisin nyo na ngayon. New generation na tayo. Itong iniwan ko sa inyong pangungusap napakaganda. Ha? Ngayon, kung pupunta naman kayo sa akin, eto. Dati, ang aking panggagamot, nakikita ko ang uri ng tao. Sagot kayo, opo. Pag kayo pinababalik ko, sige, aalisin natin lahat ng bakterya hanggang kumena. Mabuti kayong tao.
Pero pag kayo hindi maganda ugali nyo, hindi pa man nayayari, gusto ko na yun, tapos na po kayo, tapos na po kayo. Masarap ang nakapapasok. Kasi itong karamdaman, hindi basta naalis yan. Kalawang yan. Kalawang yan. Ha? Ano yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayo basta-basta nagpapa-opera. Tanongin sa akin bakit. Kasi, ang cancer, tulog. Pag ginising yan, naku, magliligabra, magagalit. Kaya napakaraming namamatay na na-ooperahan. Hindi ninyo alam na hindi lamang nabuburgar, napakarami. Ang ating may sakit sa bato, 1/3 ng tao sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon, inaayos ko kayo, tinutulungan ko kayo, gumawa kayo ng pamaraan. Pag halimbawa nyo, hindi na kayo matae, maglaga kayo ng tsaa, maglaga kayo ng damayabas, kung ano man. Hindi ko naman sinabi sa inyo na inom ng tabletas. Hindi. Kasi ang tabletas, kinakailangan na galing sa ating mahal na doktor. Iyan, kakamahin. Nakita nyo ngayon, hindi basta-basta nakabibili tayo ng gamot, hindi kamukha nung araw. Meron lang tayo na kopya tayo, alam natin pangalan. Dudut tayo ng doktor sa botiga. Ngayon hindi, dinomero. At hindi lang iyon, buwang-buwang pariseta ngayon. Kaya maganda rin yun. Iyon ay isang pag-iingat ng ating mahal na doktor na kung ano ka ma at kung hindi naman ka ma, binabago. Ito pa, kapag kayo na mga senior citizen nangangati, sasabihin ko sa inyo, Tagalog, kapag matanda na ay isang tao, umabot na 60 years old, marami ng hanip-hanip sa katawan. Kinakailangan maglaga kayo ng tubig, lagyan nyo ng asin para mamatay ang bakterya. Punas kayo ng punas ng asin. Lalo yung mga may sugat, huwag nyo tatanawin lang ang sugat. Kinakailangan huhugasan nyo yan. Huhugasan nyo 3 beses. Huwag nyo pabayaan bumaho. Lalo yung mga ka-senior citizen ko na nagpupunta dito, naku po, Diyos ko, napakalansa. Buti na lamang mga kasama at ang mother pa rin pinagpapala pa. Yung mga bakterya ko, nasasabihin siya, buhat nung ako'y manggamot. Ang nakuha ko ng tae ng tao, 3 baliwag transit, ang puno. Naintindihan nyo, araw-araw po. Kaya kung nakikita nyo may bitbit ang isang tao, 4 na kilo, 5 kilo, hindi pa yun. Pag kinureksyon ko pa, nilinis ko pa, 1 kilo kalahating kilo. Hanggang sa malinis ang kanilang loob ng katawan. Ngayon ko masasabi, puro bakterya yan. O ngayon, wala na kayong masasabi kay Mother pa rin. Pinaliwanag ko na, wala nang dadain, wala nang tatawag. Ibig sabihin, sa langis. Kaya ako dumilat dito, kaya ako tumayo, naaalingaw na tenga ko. O ngayon, sinabi ko sa inyo, wala nang magtatanong, sagot kayo, opo, makakatulong na ako ng mahimbing. Pero welcome kayo sa akin, yung lahat ng pupunta. Dito, sa buwan ng Disyembre nito, kahit gaano kayo karami, sagot kayo, opo. Kasi bibigyan ako ng Diyos ng magic touch sa mga cancer. Ituro ko lang sa inyo yan, ako, mga kapatid, alam niyo. At eto pa nga pala, hindi ang lahat na binibiling yung gamit ko, akyo. Merong hindi umaandar na ginagamit na dinadala dito, kaya nai-scratch lang. Bago kayo bumili, magtanong muna kayo sa akin. Sagot kayo, opo. Hindi ka nagkakastusan lang kayo. Huwag niyong interesting makamenos. Huwag kayong maging matutuusin. Lumarga tayo. Tanong niyo sa akin kung bakit. Sa ospital katakot-takot na masasaktan pa kayo. Dito ba naman, yung kapatak ba naman na meron akong binabayaran 3 tao dito. Yan yung binabayaran ko 700 a day. Yung ba naman tutuusin niyo pa sa akin? Mahiya naman kayo. Na yun yung idadagan niyo pa sa akin. Kaya kinakailangan, pag pupunta kayo dito, nakahanda kayo. Hindi yung pagdating dito, walang ganun. Kumbaga sa hindi tayo ariglado. Disariglado tayo sa pagluluto. Sa paggagamot naman, disariglado din tayo. O sige kaintindihan na tayo. Bago pumunta dito, nakainom na ng langis, may dala ng mga lahat ng gamit. At bumabati po ako sa aking mga kapanalig na lahat ng bumabati sa Facebook. Love ko kayong lahat. Lagi akong naririto, nagdarasal ako. Ipinagdarasal ko ang tagumpay ninyo. Kaya sa pagdarasal ko, lumalabas naman ang letra na mahiwaga. Kaya magdadasal tayo ng kapraso. Tayo kayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin nasa langit, kami po ay naririto.
Kayo na po ang humawak sa amin. Hindi po namin alam ang pakaliwa at pakanan. Ngayon po, nasa pamamagitan ni Mother pa rin, naintindihan po namin ang galaw. Kaya kung ano man po ang pahintulot niyo sa amin, magiging sunod-sunuran na kami. Hawanin mo na po ang aming daan. Ang gusto po namin ay andaan patungo sa iyo. Dahil kami pong nilalang mo, may kanya-kanyang kamamatayan. At ngayon ko rin po nalaman na ang kamatayan namin, kung kailan mo inakda, doon kami mamamatay. Kaya po maraming salamat sa biyaya at grasya na ipinagkaloob mo sa amin lahat, sa araw-araw, sa aking mga pagsasalita, mula puno hanggang dulo. Binabati ko po silang lahat. At kung ano po ang nakayanan ko na itindig dito sa chapel, ginagawa ko po. Ipinagdarasal ko rin po ang mga taong nagkakamali ng pagsasalita sa akin. Sana po sila'y matauhan. Huwag nila akong masyadong husgahan dahil magwawakas na ang hinusgahan nila Mother pa rin, na itinaguyod lamang lahat ni Mother pa rin ang lahat ng bagay para matutuhan ng kapwa-tao niya dito sa ibabaw ng mundo. Marami pong salamat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Liwanag ng Espiritu Santo, at ipinagdarasal ko rin po, mahal na Panginoon, ang kagalingan ng mga tao na nagpupunta dito. Alam ko po, ibabalita ko rin po sa inyo ang aking larawan sa Facebook ng Amparo Santos. Yung lahat ng pupunta dito, pinupuntahan ng gabi ng Diyos. Sagot kayo, yung lahat ng para sa akin na pupunta dito, nakikita lahat ako sa Facebook, dinadalaw sila. Pag halimbawa may operahin, yung larawan ko pumunta sa Mindoro, pumunta sa Isabela, pumunta sa Baguio, pumunta sa Pampanga, pumunta sa Taiwan. Kagaya kahapon, kagabi, meron taga US, umuwi dito sa atin. Nagpagamot dito sa atin dahil dinalaw ng Diyos, dito nagpagamot. Kagabi naman, hanggang gabi po ang tao dito sa atin, meron naman taga Taiwan, umuwi dito. Operahin po ang kanyang myoma. Ang ginawa po nila dito sila umuwi. Ngayon, ako po'y nasa harap nyo. Yung po lahat na nagpupunta dito, hindi po ma-ooperahan sa myoma. Basta sumunod lamang sa rules and regulation of God. Kaya, salamat po sa inyo. Good morning. December 2 na po. Malapit na po ang Pasko. Tanging ang Diyos ang ating asahan sa ating karamdaman. Nabibigyan tayo ng magandang buhay, ikabubuhay, hawandaan, wala sa problema. Amen. Bye-bye. Bye-bye.